Mahigit 10% ng Kamara ang maapektuhan sa investigasyon ng flood control issue at insertion sa 2025 budget ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Kabilang sa kanila ang 8 dati at kasalukuyang tinawag na contractor na pinakakasuhan ng DPWH at ICI. May unang balita si Joseph Morong. 21 kahon na naglalaman ng mga kontratang isinumite ng Independent Commission for Infrastructure o ICI at DPWH sa Ombudsman. Sa joint referral ng ICI at DPWH, hinihinging sampahan ng kasong kriminal at administratibo ang 8 kongresista. Sina dating ako Bicol Party List Representative Saldi Co, Construction Workers Solidarity Party List Representative Edwin Garjola, Uswag Ilonggo Party List Representative James Ang, Pusong Pinoy Party List Representative Jet Nisay, Bulacan 2nd District Representative Agustina Pancho, Cagayan 3rd District Representative Joseph Lara, Surigao del Norte 1st District Representative Francisco Matugas, at Tarlac 3rd District Representative Noel Rivera. Contractors. This congressman should not be engaging in private business activities that conflict with their official duties. They should not influence bids and awards. Members of Congress must not sway procurement processes, nor should they participate in or benefit from government contracts. Dapat mahinto na itong kultura nagpapakontrata sa Kongreso. Plunder, graft, direct bribery, paglabag sa Code of Conduct and Ethical Standards para sa mga opisyal ng gobyerno at Government Procurement Act ang inirekomendang isampa laban sa 8. Kasama rin ang paglabag sa saligang batas na nagsasabing wala dapat direkta o indirektang interes pampinansyal ang mga senador at kongresista sa mga kontrata sa gobyerno. Sa investigasyon na ginawa ng ICI at DPWH, 1,300 na mga proyekto yan na nakuha ng mga pinakasuhang kongresista sa loob ng 8 taon mula 2016 hanggang 2024. Abot sa lampas 90 billion pesos ang halaga ng proyektong nakuha ng mga kumpanyang konektado sa 8 kongresista. We look at the records, we look at the contracts. Be assured we are fair and we will never manufacture any evidence or come to a wrong conclusion. Ang kampo ni Congressman Lara, binigyan diin ang inendorso ng ICI hindi patungkol sa anomalya sa flood control projects, kundi kaugnay sa dati-aniyang kaugnayan ni Lara sa JLL Pulsar Construction. Magsisilbi raw itong pagkakataon para patunayan sa tamang forum na wala siyang nilabag na batas. Dagdag ni Lara, bago siya sumabak sa serbisyo publiko ay wala na siyang kaugnayan sa JLL Pulsar Construction. Hindi rin kailanman sumali ang kumpanya sa mga kontrata ng mga proyekto sa kanilang distrito mula nang maluklok siya sa pwesto. Ayon naman kay Congressman Ang, malinis ang konsensya niya at kumpiyansang malilinis ang kanyang pangalan. Anya, ni minsan ay di niya ginamit ang kanyang posisyon para sa pansariling interes. Handa raw siyang harapin ng kaso. Tumanggi naman magkomento ang staff ni Congressman Rivera. Sinisikap naming makuha ang panig ng iba pang inirekomendang kasuhan. 8 incumbent at 2 dating kongresista na ang nirerekomendang kasuhan ng ICI at DPWH sa Ombudsman. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, 12 hanggang 15 kongresista pa ang iniimbestigahan. Ayon sa Anti-Money Laundering Council, nakakuha sila ng 2 freeze order laban sa mga ari-arian ng isang incumbent na mataas na opisyal mula sa isang independent constitutional body at isang dating halal na opisyal. Kabilang sa saklaw ng mga freeze order ang 2 helicopter at isang eroplano na nagkakahalaga ng 3.9 billion pesos. Ang Ombudsman humiling sa Bureau of Immigration ng Foreign Travel Restriction Order laban sa 77 individual na iniimbestigahan kaugnay sa budget insertions at kickback mula sa ilang flood control project. It's really just for the immigration to hold. It means that it is within the power of the Ombudsman to actually tell them, wag muna kayo umalis. Kasi mayroon pa tayong pag-uusapan. Kailangan nyo muna sagutin yung mga tanong. Tumanggi na si Remulla na pangalanan ng mga hiningan niya ng FTRO. May senador po bang kasama? Meron. Ilan po? Wag na natin pag-usapan. Kasi ito naman magkakahiyaan lang no? Basta hindi sila makakalabas. We're asking immigration to stop them. Sir Kongresista? Meron. Sir Contractor? Meron. Hindi ko alam kung kasama. Kasama siguro. Hindi ko pa tinitignan yung listahan eh.
Sa susunod na linggo, kakausapin ni Remulla si House Speaker Bogie D. kaugnay sa mga iniimbestigang kongresista at posibleng epekto nito sa Kamara. More than 10% of Congress will be affected, at the very least. Dadami pa yan. It will still branch out. Ito ang unang balita, Joseph Morong para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.